kahit na napakasakit mo sa pera, lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. So, mas tumibay po yung pag-apply natin ng search warrant kasi detailed po yung kung saan tinapon yung baril, saan niya nakita, saan nilagay yung dalawang cadaver, tinago doon sa stock room. It is additional evidence sa pag-file natin ng case. At it was required by the Quezon City Prosecutor's Office na strengthen natin yung filing of the case. Hindi natin nakuha yung filed cartridge, kaya inaalam din natin doon mismo kay Christian kung saan niya ba naitago. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin talagang gusto ko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawa ng lahat. Po yung voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang gusto ko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Mahirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay ng pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Ano po ang nasaksihan? Nung 16 po ng gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa ni Pia na tinanong po ako na, pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi po. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas at tinanong, "Pre, diyan ka lang, huwag kang aalis. Kapag umalis ka, tulungan mo muna ako." Sabi niya sa akin ganun. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba pong tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Tapos sinabihan ako nung asawa ni Pia Katrina na huwag kang magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan po kung hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng pag-asawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun, mahirap yung ginawa ninyo. Yung anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. May anak rin po ako eh. At nadadawit ako sa hindi ko naman kasalanan ginawa. Yun lang po yung pag may ko
sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Yun lang po. Yes po. Bali po, pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa mga yung babae na nakita na po niya. Sir, ma'am, good morning. Ma'am, naabutan namin yung mga involved sa bullying dito case for supposedly dapat PI sila ngayon, ano? Nakasked sila for PI ngayong February 11. Ma'am, tapos may narinig kami na nag-withdraw yata yung abogado. Can you tell us more about it? Ma'am? Yes sir, opo. Naka-schedule nga po ngayong February 11 but pagdating po doon, nagkaroon daw po ng motion to withdraw yung counsel nitong mag-asawa. Kaya hindi po natuloy yung inquest nila at nag-avail na po itong mag-asawa ng lawyer nila from PAW at nare-schedule po on February 16 yung submission ng kanilang counter affidavit. Counter affidavit. Ma'am, you mentioned, ang ibig mo sabihin ay preliminary investigation na PI, hindi inquest? No? Yes po, preliminary investigation. Nag-avail po sila ng preliminary investigation para ma-submit po. Kaya ni-require sila ng prosecutor's office to submit yung kanilang counter affidavit. And yun nga po, hindi sila natuloy kanina kasi nag-withdraw na yung lawyer nila. Kaya on February 16, upon review nitong PAW na bago nilang lawyers, doon sa counter affidavit, doon na po yung schedule na kailangan na nilang isubmit. So, another motion for extension po yung request nila para ma-submit yung kanilang counter affidavit. Aside sa rescheduling, ano pa po yung naging effect ng pag-withdraw ng lawyer sa tinatakbo ng kaso? Normal pa naman within the range. Kumbaga, parang hindi naman masyadong nade-delay. Yes po, kasi kaagad naman kanina, binigyan naman sila ng pagkakataon na mag-avail nitong lawyer from PAW or the Public Attorney's Office. So, yun po, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang magiging hearing. So, pagdating nga ng February 16, doon na sila magsasabi. Ma'am, yung sa scope ng SIDU, kayo rin ang nakadiscover ba ng firearm? Sa inyo ba yan o SITG nito? PS4, SITG. Ma'am, ano po pwede nyo i-share with regards sa nangyari kayo na? Doon po malalaman natin kasi parang magkakaroon daw po ng revelation itong si Christian doon sa kanilang counter affidavit. So malalaman po natin pagdating ng February 16 kung ano po yung revelation niya na yun. Kasi may bagong law. Pero sabi niya sa akin, wala na. Paano wala na? Wala na. Meron ba kayong conversation ng ninong mo? Hindi mo lang ako sinasabi ko, pwede tayo magpakulit sa MTC. Pinadinig na ko lahat ng mga alam niya. Nasaan? Nasaan? Nandun po sa cellphone ko, pinadinig na ko yung Pwede mariretrieve yan. Mariretrieve namin yan. Messenger ba? Messenger? phone number. Paano? Kaya, Kaya mo yun, MTC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo? Hindi ko alam siya. paano niya pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan si pinatay si Sa Nina? idol po. Saan idol? Saan idol? Sinasabi niya. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi ko ako pumunta. Oh, Hindi ko ako pumunta. paano mo alam na pinanood? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya. Hindi na ako pa sinasabi. Pinaluhod niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mo kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na ako yung bata mo akong gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Yung sinasabi mo. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Kasi wala. Ayan na yung mga bata. Ayun si ano? Oh, Pia. Pia oh. May mga bata. Si ano, Hindi. Tayo na, tatlo pala yung anak mo. Kasama. tatlo. Naka-face mask na yung... Yan yung bata na... Hindi ba? Ano yan, anak? Anak mo. Sinungaling to siya na. Hindi ah. Sige ba?
Si Divine Sir o si Adan. Yung sinasabi ng isang drama. Sure man si Tika yan siya. Si Atan. Yung isang kasama na rin to. Oh, ano? Kaya ano, baka mamaya si Atan nga, no? Kaya nga eh. Kasi umuwi ka naman eh. Hindi, tignan niyo yung itsura ng yung buhok sa kuan, yung katawan niya, yung build ng katawan. Hindi. Pareho lang ba sila? Yung Atan sa kuan? Medyo ano eh. Sa picture. Alam mo na, pag-alis. Confirm dapat natin. Nakatas na yan. Tingnan mo kung naka-open yung ending, no? Nakikita kung sino nag-trade. Yung lalaki na. Lalaki na nag-trade.